Viewers' opinion, ang original target ni LA Tenorio sa nakaraang PBA Rookie Draft. Naunahan lamang umano ng Titan Ultra Giant Risers sa pagkuha dito kay Chris Kun. Binabawi na nga umano ngayon ni LA Tenorio at gustong kuhanin mula sa kanyang koponan. Sinong ipapalit ng Magnolia Chicken Templados Hotshots para kay Chris Kun? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest para malaman ang opinion mo. Kung inyong matatandaan sa mga nakapanood sa dati nating channel, ay ating ibinalita bago pa man mag-umpisa ang PBA Rookie Draft na ang tinatarget talaga ni Coach LA Tenorio para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots ay isang wingman, at ito nga sana ay si Chris Kun na kinuha ng nooy Northport Batang Pier franchise pa bilang 4th pick overall sa nakaraang PBA Rookie Draft. Inaasahan pa naman umano ni Coach LA Tenorio na aabot sa kanilang 6th pick overall itong si Chris Kun, pero laking gulat nga nila nang maaga itong kuhanin ng Northport Batang Pier na ngayon nga ay nabili na ng Titan Ultra Giant Risers. At dahil doon, yung kanilang second option na lamang na sinasabing si Yukien Andrada ang kinuha ng Magnolia Chicken Templados Hotshots para naman sa kanilang 6th pick overall sa nakaraang PBA Rookie Draft. Ngayon, lumalabas sa mga balita na gusto nang bawiin ni Coach LA Tenorio itong si Chris Kun, lalo pat nalasap na nga nila ang kanilang unang pagkatalo sa ongoing All-Filipino Cup ng 50th season ng PBA. Nang maupo bilang head coach ng Magnolia Chicken Templados Hotshots si Coach LA Tenorio, ay isa sa mga naunang agenda nga nito ay kumuha ng isang wingman mula sa PBA Rookie Draft, at ito nga sanang si Chris Kun ang kanilang tinatarget, kung saan nagkaroon nga ito ng pre-draft workouts sa Magnolia Chicken Templados Hotshots, at sinasabing kasama rin sa naimbitahan sa mga free draft workouts noon sila Will Gosum na nakuha ng Phoenix Fuel Masters, at ang kinuha nga ng Magnolia Chicken Templados Hotshots sa nakaraang PBA Rookie Draft na si Yukien Andrada. Pero nang makuha nga ng Northport Batang Pier o ng Titan Ultra Giant Risers na ngayon itong si Chris Kun bilang 4th pick overall, ay hindi pa rin umano nawala ng pag-asa si Coach LA Tenorio na balang araw ay makukuha niya rin ang nasabing rookie na talagang kanyang original choice. Yun nga lang, naunahan sila ng Northport Batang Pier noong nakaraang PBA Rookie Draft. Pero nakakapagtaka nga niyan, meron na nga siyang nakuwang wingman mula sa PBA Rookie Draft na si Yukien Andrada. Tapos meron pa silang nakuha via trade mula sa Terra Firma Jeep na si Javi Gomez Del Llano na isa ring wingman, at dalawang wingman din mula sa kanilang last All-Filipino Cup lineup ang kanilang iniretain ngayong 50th season, at yun nga ay sila Rom De La Rosa at Aris Junicio. Kaya nakakapagtaka na bakit interesado pa rin si Coach LA Tenorio dito kay Chris Kun, gayong napakarami naman niya ngayong 3-point gunners na kanya namang naaasahan sa dalawang panalo na ibinigay sa kanya ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. Siguro nga may nakikita si Coach LA Tenorio dito kay Chris Kun na hindi mailabas ni Coach John Cardel sa kanyang kupunan na Titan Ultra Giant Risers. At kumbaga, alam siguro ni LA Tenorio o ni Coach LA Tenorio kung paano mailalabas ang full potential nito kung si Chris Kun kapag nasa poder na nga ito ni Coach LA Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Bibihira din kasi yung mga ganitong klaseng player na may height na 6'5" pero kayang maglaro mula shooting guard hanggang small forward, at napakaganda pa ng shooting range pagdating sa 3-point area. At dahil bata pa ito sa edad na 24 years old, siguro pang future ang plano ni Coach LA Tenorio o pang long-term project ang plano ni Coach LA Tenorio para dito kay Chris Kun. At bago pa nga dumating si Coach LA Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots ay talagang nasa rebuilding stage na ang nasabing kupunan, at nais nga ng management ang Magnolia Chicken Templados Hotshots na unti-unting kumuha ng mga players na mas bata at para rin mapaghandaan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots
yung mga napipintong pagre-retire nila Mark Baroka at Paul Lee sa kanilang koponan. At kung sakali nga na talaga na porsigido si Coach L.A. Tenorio na makuha itong si Chris Kun mula sa Titan Ultra Giant Risers, dahil alam naman natin ngayon na ang koponan na Titan Ultra Giant Risers ay hindi na umano farm team ng SMC, kagaya ng dating prangkisa na may hawak nito ang Northport Batang Pier. Ang Titan Ultra Giant Risers umano ay isang independent team at gusto agad magpakita ng maganda sa kanilang unang season sa PBA, kaya umano mag-upgrade sila ng mga players nila para sa kanilang unang season at unang conference sa PBA ay makapasok agad sila sa playoffs, na kagaya ng prangkisa na kanilang binili na Northport Batang Pier ay madalang nga din silang makatapak sa playoffs, lalo na pagdating sa semifinals. At yun umano ang bagay na gustong mawala ng Titan Ultra Giant Risers sa kanilang koponan, at sa pagpasok nga umano nila sa PBA ay gusto agad nilang mag-contend sa playoffs at magpakitang gilas sa mga fans ng PBA. Nagkaroon na umano ng verbal na usapan ang Magnolia Chicken Templados Hotshots Management at ang counterpart nila na Titan Ultra Giant Risers. Pero hindi umano nagkasundo ang dalawang koponan dahil ang gustong ibigay ng Magnolia Chicken Templados Hotshots para maging kapalit sana ni Chris Kun ay ang veterano na si Paul Lee, na tinanggihan naman ng Titan Ultra Giant Risers dahil big man umano ang kanilang kailangan, lalo na sa center at power forward position. Okay sana daw sa kanila si Paul Lee, yun nga lang marami na umano silang gwardya, at ang gusto nga umano ng Titan Ultra Giant Risers sa ngayon ay pang long term project din, kagaya ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. Kaya mas prefer umano nila yung mga mas batang players kesa dito kay Paul Lee, at syempre yung big man lalo na sa center position ang gusto lang maging kapalit sana ni Chris Kun para masabing maging patas yung trade na mangyayari sana sa Magnolia Chicken Templados Hotshots at sa Titan Ultra Giant Risers. At kung napapabalita nga na tinanggihan ng Titan Ultra Giant Risers itong si Paul Lee, ay sinasabi naman na ang gusto sana nilang kuhanin para maibigay nila si Chris Kun kay Coach L.A. Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots ay si James Laput sana, na starting center na ngayon ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero agad itong inalmahan ni Coach L.A. Tenorio at sinasabing long term project din niya si James Laput, at maaari din umano niya itong pantapat sa mga sentro ng ibang koponan, lalo na sa sukatan kapag All Filipino Cup na si Junmar Fajardo. Kaya naman daw si Paul Lee ang kanilang ibinibigay sa Titan Ultra Giant Risers para dito sana sa one-on-one trade na to ay sa kadahilanan na loaded na umano ang kanilang guard rotation, bagamat hindi naman nagsasabi o nagre-request ng trade itong si Paul Lee, ay kitang kita sa kanyang mga gestures o galaw kapag nasa bench ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, na para bang gusto nitong pumasok sa loob ng court at tulungan ang kanyang mga kakampi. Pero dahil sa sinasabing injury na iniinda nitong si Paul Lee, ang siyang pangunahing dahilan umano ni Coach L.A. Tenorio kung bakit minutes restriction lamang itong si Paul Lee sa kanilang rotation ng mga players. Sa tatlong laban ng Magnolia Chicken Templados Hotshots ay nakababahala ang average pagdating sa puntos nitong si Paul Lee, na hindi pa umaabot sa 1 punto, dahil sa loob ng 3 games ay 2 points pa lang ang kanyang nagagawa sa kabuuan ng All Filipino Cup ngayong 50th season. At kapag ka nasa loob naman ng court itong si Paul Lee ay parang gigil na gigil itong tumira. Pero yun nga lang, hindi na nakasentro sa kanya ang opensa ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, di tulad ng mga panahon ni Coach Chito Victolero, na sa kanilang mga veterano kagaya nila Ian Sanggalang at Mark Baroka umiikot ang offensive patterns ni Coach Chito Victolero sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero ngayon nga na si L.A. Tenorio na ang kanilang head coach, ay mas pinapaboran umano nito yung mga batang players kagaya nila Xavier Lucero, Javi Gomez Del Llano at Jerome Lastimosa, na masasabing mga main focal point of offense na ngayon ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. At ang mga veterano na sila Ian Sanggalang,
Mark Barroca at itong si Paul Lee ay puro coming off the bench na lamang at hindi na masyadong involved mga offensive patterns ni Coach L.A. Tenorio. At kitang-kita rin naman sa dalawang panalo ng Magnolia Chicken Templados Hotshots na parang hindi na rin naman nila kailangan na itong si Paul Lee dahil nagawa nga nilang manalo ng dalawang laban nang hindi umi-score itong si Paul Lee. Anong opinion mo dito sa sinasabing original choice ni Coach L.A. Tenorio na si Chris Kun at sinasabing binabawi na nga umano ito sa Titan Ultra Giant Riser sa pamamagitan ng isang trade kung saan si Paul Lee nga sana ang binibigay nila pero ayaw naman yung tanggapin ng Titan Ultra Giant Risers at ang hinihingi sana ng kapalit ay isang big man na si James Laput mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Posible pa kayang matuloy ang paglipat nitong si Chris Kun sa Magnolia Chicken Templados Hotshots kahit na hindi pa rin magkasundo ang dalawang kupunan sa kung sino talaga ang ipapalit nila dito kay Chris Kun, kung si Paul Lee ba o i-insist talaga nila si Paul Lee o susunod sila sa gusto ng Titan Ultra Giant Risers na si James Laput para mapunan yung pagkukulang nila sa big man lalo na pagdating sa center position. Mangyayari kaya yung inaasahan ni Coach L.A. Tenorio na mababawi niya itong si Chris Kun sa Titan Ultra Giant Risers sa pamamagitan ng isang trade? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. BTS, ito na po ang ating bagong channel, ang Basketball Talk Studio Express. Sana po ay suportahan nyo muli itong ating bagong channel kagaya ng pagsuporta nyo sa ating dating channel na Basketball Talk Studio. Sana po ay mag-subscribe ulit kayo dito sa ating bagong channel para sa mga bagong balita tungkol sa basketball dito sa Pilipinas na dapat nyong malaman. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-like, comment kung meron kayong gustong sabihin tungkol sa ating video. At muli po, mag-subscribe at pakihit na rin po yung bell button para updated kayo sa lahat ng balita tungkol sa basketball dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.